Ka, O Diyos, sa amin pong mga buhay, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. You are an amazing God. You are the King of Kings and Lord of Lords. Lord, once again, we thank you, Father God, for this morning na kami po, Panginoon, ay dinako mo sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, that you gather us once again, Father God, to worship you in spirit and in truth, Lord God. Lord, allow us, Father, to encounter you this morning, Father God. Continue to prepare our hearts, Lord God. Lord, ano man po yung nakikita niyo pong karumihan sa aming pong puso at isipan, Lord God. Lord, we pray that cleanse us, Father, from all unrighteousness, Lord God. Create in us a clean heart, Father God, upang sa gayon, malaya po kami, Panginoon, na lumapit po sa inyo, Lord God. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong paanan. Dalangin po namin, Lord God, na forgive us, Father, as you said in your word in 11:9, Lord God, if we confess our sin, you are faithful and just to forgive us, Father. Lord, nais po namin lumapit po sa inyo na may kalinisan ng aming puso at isipan, Lord God. And our desire, Lord God, this morning ay mapapurihan ka, Panginoon. You deserve the highest praises, Father. Nawa, Lord God, ma-encounter ka po namin sa aming pong pag-aawitan, sa aming pong pagpalakpak, pagsayaw, Lord God. Nawa, Lord God, let your Holy Spirit be with us, Father God. Ang maramdaman ka, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, ay sapat na, Panginoon. Nais ka po namin, Panginoon, mayakap sa oras po ito dahil alam po namin, Lord God, na sa pagpunta pa po lamang po namin dito ay you are working behind, Father God. Ano man, Panginoon, yung dala-dala po namin, ibinibigay po namin sa inyo lahat ng ito, Father God. At we surrender everything to you, Father, ang kabuuan na ampong service, Lord God. Tunay nga, Lord, na without you, we can do nothing, Father God. At muli, Panginoon, palakasin mo ang bawat isa sa maririnig po namin inyong mga salita. Ito po, Panginoon, ang mga salitang ito, Lord God, na napaka-powerful, Lord God, na siya nagpapalakas po sa amin in times na kami po ay mahina. Ikaw po ang nagbibigay ng kalakasan, Lord God. In times na kami po ay nakakaramdam, Panginoon, ng kalungkutan, pinapalitan mo ito ng joy, Lord God. Continue to work on us, Father God. At gayon din po, Panginoon, sa mga nagjo-join, Lord God, na nais na marinig ang iyong salita this morning, Lord God. Continue to touch every heart, Lord God. Ano man, Panginoon, ang kanila pong nararamdaman. Lord, we declare, Lord God, your Lordship in this place, Father God. We declare, Panginoon, miraculous healing, Panginoon, sa bawat isa. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na alam po namin na anuman po yung kalalagayan po namin, Lord God, ay nakikita niyo po ito, Father God. At ikaw, Panginoon, lamang ang amin pong, ikaw lamang ang magbibigay ng katugunan, Lord God, sa amin pong mga problema, Panginoon. At we thank you, Father God, at alam po namin, Panginoon, na ikaw na, Lord God, ang kumikilos sa bawat buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Lord God, din po sa gagamitin mo na maghahayag ng iyong salita. Anoint with your Holy Spirit, Lord God. At ang tanging lamang maririnig po namin, ikaw lamang po ang mabibigyan ng kapurihan sa kanya pong mga buhay, sa kanya pong buhay, Lord God. We thank you, Father God, at sa iyo lamang po, Panginoon, ang pinakamataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Hallelujah! Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Ayan. Naniniwala po ba tayo na mahal tayo ng Panginoon dahil nandito tayo? Amen.
At pinili tayo ng Panginoon dahil nandito tayo ngayon. Sa mga kailaw na nanonood live, pinili ka ng Panginoon. Ayan. Maaari po ba tayong lumabas sa ating mga upuan upang kamayan ng isa't isa? Sabihin po natin sa isa't isa, pinili ka ng Panginoon. Amen! Kailan pinakamadilim ang tala ay mas nagniningning ka naman. Nagkapalang ulap sa likod nito ay may liwanag. Liwanag na ito nasa ating lahat. May sinagang bawat pusong bukas sa ating hiling ng pangyayakap. Ihilom ang lahat ng sugat. Ang nagsisilbi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Ang nagsisilbi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Hallelujah! Hallelujah! Sumayaw nga! Hallelujah! Mga kailaw, ako'y nagagalak sapagkat nakikita ko ang mga ngiting anghel na pinagkaloob niyo sa araw at oras na ito. Mga kapatid, sabi sa 1 Corinthians chapter 8, verse 6, there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. May nag-iisang Diyos. At siya ang ating Diyos na buhay, si Jesus. Palakpakan natin siya. Tayo'y magpuri! Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. Yes, God. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala
kapayapaan lang na darama ng puso ko. Mga pangako mo, mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Sikalain ako, ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang at sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking puso, you're the only one. Problema ay dumating, magtitiwala sa'yo. Ang salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila. Lilipad na lilipad sa'yo, lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan mo, kagalakan mo, kalakasan mo. Walang iba, tulad mo. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Aking buhay, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay pinagbabago. 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 Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may tayo pagpapalit, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Kailan may hindi tayo pagpapalit, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay.
napakadakila mo. Sabi mo nga sa iyong salita, sa Salmo ni David sa 51:10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. That's why we humble ourselves today, Lord. We are begging you to refine us in according to your will. Hallelujah. Yes, Jesus, give us clean hand and give us pure heart. We bow our hearts, we bend our knees. Oh, Spirit, come, make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we can stand around. Come on, church, give us clean hand. Clean hand, give us pure heart. Yes, Jesus. Let us not leave our souls to that. Give us clean hand, oh God. Give us clean hand. Give us pure heart. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us be a generation that seek your face. Oh God, oh Jacob. Oh God, let us be a generation that seek your face, oh God, today. Seek your face. Oh God, oh Jacob. We bow our hearts. You bend our knees, Lord, today, proclaiming that you are the God. Nothing is better in this world, Lord, but only you, yes, Jesus. We bow our hearts, we bend our knees. Oh, Spirit, come and make us humble, yes, Jesus. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hand, Lord. Give us pure heart. Let us not leave our souls to another. Give us clean hand, give us pure heart. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us be a generation that seek your face, O God of Jacob. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seek your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seek your face. Oh God of Jacob. We are seeking your face today, oh God. God of Jacob. Yes, Jesus. Hallelujah. Jesus, you are the only God that we trust. Oh, Jesus. Purify our heart, Lord.
You are moving in the stillness. You are moving in the stillness. You are sweet in the quiet. In the quiet, I surrender. I surrender to wherever you ask. I say yes. I'll build an altar. You bring the fire. Purify my heart. Purify my heart. Purify my. Make me holy. Make me holy. Set me apart. Purify my heart. Purify my heart. Lord, oh, Jesus. Come and cleanse our soul. Yes, Jesus. So I want nothing in between us. I want nothing but you, Jesus. But you, Jesus. Not my will, but God. Let your will be done. I say yes. I bring an altar. You bring the fire. Purify my heart. Purify my heart. Make me whole. Set me apart. Purify my heart. Purify my heart. I'll bring an altar. I'll bring the fire. Purify my heart. Purify my heart. Make me holy. Set me apart. Purify my heart. Purify my Come and cleanse my soul. Come and make me whole and holy. Come and have your way. Let me take me home. Take it all. Come and cleanse my soul. Come and cleanse my soul. Come and make me holy and holy. Come and have your way. Come and have your way. No, you can't take it all. Take it all. Take it all. Bring the fire, purify me, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Cleanse us, Lord, by your blood. Cleanse us, Lord, by your Holy Spirit. Yes, Jesus, we surrender everything to you, God. Whatever will happen in our life, Lord, we trust in you. Make me whole. Set me apart. Purify my heart. Purify my heart. I'll bring an altar. You bring the fire. Purify my heart.
Hallelujah. Hallelujah. We declare peace, Lord God. Hallelujah. We declare, Lord God, your holy presence, God. Hallelujah. We declare your Lordship, Father God, in this place right now. Hallelujah. Let your word, Lord God, Ama, na ipahayag ito, Panginoon, Ama, ayon sa nais mo, Panginoon. Let your people be blessed this morning, Father. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na iyong banal na presensya, banal na Espiritu, ang kumilos sa bawat buhay. Hayaan mo, Diyos, na magkaroon ng kagalingan, physically, Panginoon, emotionally, spiritually, Father God. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat. Thank you, Jesus. Thank you for your holy presence, Lord God. At sa iyo lamang ang pinakamatas mapurit pagsamba. In the name of Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat, mga kailaw. Maging ang mga nanonood sa atin via Facebook. Good morning sa inyo. Kumusta kayo? Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Kailangan magsaya tayo because this is the day that the Lord has made. We will be glad in it, Lord. We will rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. So last week, ang pinag-aralan natin ay tungkol sa leap of honesty. Yan yung ating lesson last Sunday. At alam ko na lahat tayo ay nais maging tapat, di ba? Hindi lang sa trabaho, sa kapamilya natin, di ba? Sa lahat ng bagay ay kailangan tayong kumilos ng tapat o magkaroon tayo dapat ng katapatan, mga kailaw. Because kung alam natin yung example last Sunday, yung buhay ni Akan, di ba? Nagkaroon ito ng dishonesty, di ba? Hindi siya sumunod sa utos ng ating Panginoon. At yung hindi niya pagsunod sa utos ng Panginoon, maging tayo din, magkakaroon ito ng consequence. Just like the life of Akan, kung natatandaan natin. Nagkaroon siya ng dishonesty, di ba? Kumuha siya ng mga bagay na ipinagbabawal, di ba? Doon sa Mount Jericho, nung pinasok nila yon. At yung bagay na yon ay itinago niya. At hindi niya naman ito na itago ng habang buhay. So, kung may mga dishonesties tayo, hindi natin pwedeng itago yan forever. Lalabas yan at lalabas yan. Diba? Lalo na pag hindi tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon. At nakita natin yung consequence. Ano ba yung consequence? Diba natalo sila sa labanan sa Ai? Diba? Tapos nagkaroon pa ng kayabangan na. Bakit? Kasi paano sila lalapit sa Panginoon para humingi ng tulong, merong dishonesty sa kanilang puso. Parang ang hirap manalangin, di ba? Minsan, pag meron tayong hindi malinis yung ating puso, hindi tayo basta makalapit sa Panginoon, nakukonsensya tayo. At yun ang nangyari sa kanila. Nagkaroon ng kayabangan, hindi na sila lumapit sa Panginoon, hindi na sila humingi ng direksyon sa Panginoon, at natalo sila sa labanan. At maaring maraming namatay kasi sila'y umatras. So yun yung consequence ng dishonesty. Another one, anong nangyari kay Akan, di ba? Yung heads of protection kay Akan ay nawala. At hindi lang yon, dumaloy doon sa kanyang pamilya. Anong naging hatol sa kanya? Di ba siya at ang kanyang angkan ay kamatayan? So sometimes, yung dishonesty na yon, yun yung nagbibigay sa atin ng hindi magandang, nagbibigay sa atin ng kapahamakan. Kaya tayo mga kailaw, sana patuloy tayong lumundag patungo sa katapatan sa ating Panginoon. Amen. So this morning, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay isang karakter na naman sa Bible
na magiging ito ay parang tularan natin or pwedeng tularan upang sa ganon ay magkaroon naman tayo ng malinis na buhay. Amen? Ang pag-uusapan naman natin ngayon or ang topic natin ngayon ay malinis na buhay or clean slate or leap of devotion. So ibig sabihin, hindi humingi ng tawad si Akan eh. Kaya siya nagkaroon ng ganong consequence. Kaya tayo, dapat magkaroon tayo ng paghingi ng pagpapatawad sa ating Panginoon. Kailangan burahin. Burahin natin yung ating kasalanan. Burahin natin yung ating mga nakaraan. Yun ang ibig sabihin ng clean slate. Ito ay hinalimbawa ito ng isang pisara na pag nagsusulat ka, pag binura mo na, wala na yon. Amen? Wala na dapat yon. Kasi kung nandun pa yon, patuloy tayong nagkakaroon ng pagkakasala. Kailangan burahin na natin yon. Yun ang topic natin ngayon. Burahin natin yung nakaraan at magkaroon na tayo ng magkakaroon tayo ng leap of devotion. Magkakaroon tayo ng commitment sa ating Panginoon. Magkakaroon tayo ng pagsunod sa ating Panginoon. So yun yung pag-aaralan natin ngayon. At ang halimbawa natin dito ay isang tao sa Bible or isang babae sa Bible na minsan binansagang marumi, makasalanan at walang pag-asa. So, pero nung makakilala siya sa ating Panginoon, nagkaroon siya ng bagong simula at bagong pagkakilanlan. At ang kwento ng babaeng ito ay nagtuturo sa atin ng dalawang bagay. Una, paano burahin ang nakaraan. Pangalawa, paano tumugon sa biyaya iyon sa pamagitan ng debosyon. So, si Akan hindi kasi humingi ng tawad eh. Di ba ang sabi ng Panginoon, 1 John 1:9, kung humingi tayo ng tawad sa Panginoon, ang Panginoon ay faithful para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, kung humingi tayo ng pagpapatawad sa ating Panginoon, burahin natin yung ating nakaraan. Amen? Hindi na natin dapat sana ibalik yung mga nakaraan. Yun yung nais ng Diyos sa umagang ito. Kagaya ng babaeng ito na tinutukoy ko, walang iba kundi si Maria Magdalena. Well, alam naman natin ang buhay ni Maria Magdalena. Amen? Si Maria Magdalena ay punong-puno ng pagkaalipin sa Espiritu at masama ang tingin ng lipunan. Basahin natin sa Lucas chapter 8. Sabi niya dito, verse 1, pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangaral siya at nagturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, kasama niya ang 12. Sa 2, at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinawag na Magdalena mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Sa verse 3 sabi niya, si Juana na asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba, tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. So, si Maria Magdalena, nakita natin dyan, mga kailaw, na napakarumi ng kanyang buhay. Imagine yung 7 demonyo ang nandun sa kanyang sarili, nandun sa kanyang buhay. So, iba't ibang kaugalian, maari ang sa kanya. Amen? Wasak ang buhay ni Maria Magdalena. Hindi maganda yung pagkakilala ng mga tao sa kanya. Di ba? Makasalanan ito si Maria Magdalena. Ngunit ang kanyang kwento ay nagtatanong ng isang mahalagang tanong para sa ating lahat. Paano ka makakawala sa pagkakakilanlang binuo ng iyong nakaraan? So, yung identity, amen, yung identity ni Maria Magdalena, wasak, masamang tao, amen, marumi, parang hindi siya karapat-dapat sa lipunan dahil meron nga itong ginagawa na hindi maganda sa mata ng tao.
Isa siyang, kumbaga, isa siya sa mga, tawag dito, yung hindi karapat-dapat sa lipunan, mga kailaw. Isa siyang tao na hindi dapat mabuhay, kumbaga. Amen? Kasi nga, iba yung tingin ng tao sa kanya. Ngayon, ang tanong dito, paano niya babaguhin nung kanyang pagkatao na yon? Yung identity na yon, na isa siyang taong makasalanan, marumi. Amen? Hindi siya tanggap ng lipunan. Pero ang kanyang pagbabago ay isang makapangyarihan aral tungkol sa espiritual na muling pagkakilanlan. Yung re-identification na sinasabi. Ipinakita ni dito ng tunay na paglilinis ay hindi lamang tungkol sa paglimot ng nakaraan, kundi pagtanggap ng bagong layunin mula sa Diyos. So nakita natin sa buhay ni Maria Magdalene, 'di ba? Maria Magdalena, yung unang katauhan niya, hindi ito maganda, 'di ba? Masama siyang tao. Marumi siya, 'di ba? Hindi siya katanggap-tanggap sa ating lipunan. Tayo rin, mga kailaw, maaring tayo sa buhay natin may mga bagay-bagay na nung unang panahon sobrang hindi maganda para sa atin 'yon. Parang binabagabag tayo ng damdamin natin dahil doon sa dati nating pagkatao. Pero nakita natin dito, gaano man karumi, 'di ba? Yung identification ni Maria, gaano man siya karumi, mga kailaw, pero binago siya ng ating Panginoon. So, ngayong araw na to, mga kailaw, kung meron man tayong ganong pakiramdam sa ngayon na sa tingin natin may mga bagay-bagay na umahad lang sa atin, may mga bagay-bagay na bumabalik yung buhay natin na hindi maganda, ang sabi ng Panginoon sa atin, He is faithful and just to forgive us. Kung ano man yan, kailangan niyang linisin yan. Kailangan nating burahin yan at magkaroon tayo ng tunay na pagsunod sa Kanya. Magkaroon tayo ng commitment sa ating Panginoon, mga kailangan. At ito ang ginawa ni Maria Magdalene. Sometimes kasi, yung mga bagay-bagay na nakaraan natin, sometimes ito yung humahad lang upang tayo ay magbago. Ito yung sinasabi natin na parang hindi na ako magbabago, parang ganito ko na lang. Hindi ko na kayang baguhin yung buhay ko. Sometimes ganun yung ating iniisip. Amen? Merong pagsisisi na sinisisi natin mismo yung ating sarili sa ating mga kasalanan na gawa. Hinahatulan natin yung ating mga sarili. So merong mga balakid. At iyong balakid na yun, ito ay yung tinatawag na panloob na paghatol. Parang hindi natin kayang baguhin ng ating mga sarili dahil doon sa mga nakaraan natin. Amen? Dahil doon sa mga ginawa natin nung nakaraang panahon. Parang yun yung nagre-remind sa ating mga utak na hindi natin kayang baguhin. Just like Mary, yung unang ka-identification niya, parang ang hirap talagang baguhin yun. Imagine, 7 demons na nasa kanya. Anong klaseng pag-uugali nang meron sa kanya? Yun yung iniisip niya na maaaring hindi na siya kayang baguhin ng Diyos dahil doon sa 7 demonyo na nasa buhay niya, mga kailaw. Maraming ugali na karakter na meron siya na hindi kanais-nais sa lipunan. Sobrang sira sa lipunan. Sobrang parang sinasabi ng lipunan sa kanya, hindi ka karapat-dapat na mabuhay. Tayo din, that time. Maaaring meron tayong buhay na gano'n na hindi tayo makamove on dahil doon sa mga pangyayari sa ating mga buhay, mga kailaw. Kinokondem natin yung ating mga sarili. Baka hindi na ako tanggapin sa church. Baka hindi na ako tanggapin ng aking kapamilya dahil ang iniisip natin ay yung kahihiyan, yung nagawa natin, yung hindi tama nating nagawa, mga kailaw. Pero sabi ko nga, napakabuti ng ating Panginoon. So, yun yung mga bagay na parang naiisip natin na maaring hadlang upang tayo ay magkaroon ng bagong identity. Yun yung humahadlang minsan na, kumbaga, parang hindi na tayo magbabago talaga. Di ba? Yung ating condemnation sa ating sarili. Yung paghatol natin sa ating mga sarili, mga kailaw. Isipin natin,
yung buhay ni Maria, mga kailaw, this morning, 7 demonyo ang sumakay sa kanya. Isang babae na itinuring ng lipunan na sira, baliw, marumi, at walang halaga. Marahil marami ang umiiwas sa kanya. Amen? Maraming umiiwas sa kanya dahil dun sa ugali niya. Tinitingnan siya kung ano yung identification niya that time. Tinitingnan siya kung ano yung kinatao na that time, si Maria. Pero hindi ito nawalan ng pag-asa. Si Maria ay hindi nawalan ng pag-asa. Na-encounter niya ang ating Panginoon. At nung na-encounter niya ang ating Panginoon, nagbago ng kanyang buhay. Lumayas ang mga demonyo, mga kailaw. Palakpakan natin ang Panginoon. So nung na-encounter niya ang Panginoon, yung 7 demons na yon na nasakay sa kanya, ay lumayas lahat, mga kailaw. Mula sa dilim, nagkaroon ng liwanag ng kanyang buhay. Mula sa hiya, nagkaroon siya ng kalayaan, mga kailaw. So, ganun din tayo. Maaring noong tayo ay wala pa dito, may mga bagay-bagay na nagbalakid o mga hindrances upang sa ganun ay nandito tayo. May mga bagay noon na humahadlang sa atin para pumasok tayo sa gawain ng Panginoon, para pumasok tayo sa simbahan, sumama tayo sa ating mga kapamilya para pumunta sa simbahan. Siguro before, may mga bagay-bagay din na bumabalakid sa atin. Pero, nung nakakilala tayo sa ating Panginoon, di ba? Nung nakilala na natin siya, tinanggap natin siya bilang Diyos at nakapagligtas ng ating buhay, nagkaroon tayo ng pagkakataon upang sumama sa gawain ng Panginoon, upang sumama sa simbahan at magpatuloy din sa tinanggap natin biyaya ng ating Panginoon, mga kailaw. So, yun yung mga changes na nangyari sa buhay ni Maria. Nung tinanggap niya ng Panginoon, nawala yung 7 demons sa kanyang buhay. Nawala yung 7 demonyo sa kanyang buhay, mga kailaw. Nung tinanggap niya, yung na-encounter niya ng ating Panginoon. Tayo din that time. Maring tayo ay hindi maganda yung ugali natin that time. May mga pangit tayong mga ugali that time. Pero nung tinanggap natin ang Panginoon at hinayaan nating baguhin nung ating buhay, mga kailaw, nagkaroon ng changes, nagkaroon ng pagbabago. Yung buhay natin na maaring that time ay mahilig sa chismis, nung nakakilala tayo sa Panginoon, ay hindi na chismis ng kapitbahay ng ating mga sinasabi, kundi yung kabutihan na ng Diyos na ginawa niya sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. So, isa yun sa mga balakid. Sometimes, sinasabi natin sa mga sarili natin na hindi na yata ako magbabago. Wala na yatang pag-asa. Lugmok na yata ako sa ugaling ito. Lugmok na yata ako sa sugal. Lugmok na yata ako sa mga karumihang ginagawa kong ito. Minsan, ganun yung ating mga iniisip, mga kailaw. Pero, si Magdalena, nung na-encounter niya ng Panginoon, nagbago ang lahat, mga kailaw. So, ganun din tayo. Alam ko na meron tayong mga ganong scenario before, pero nung nakakilala tayo sa Panginoon, kaya tayo nakikita ngayon. Nandyan kayo na nakaupo dahil alam ko nakakilala kayo sa Panginoon. Yung dati niyong pagkatao, nagkaroon ng bagong identity. Pangalawa, na humahad lang minsan doon sa bagong identity o yung bagong pagkakilala sa ating Panginoon o yung bago nating katauhan, mga kailaw, yung walang layunin ng ating buhay. Lack of purpose. So, pakiramdam natin, pag sinabi yung tao before, awanan iti pag-asa mon. Ganyan ka na lang. Parang tinatanggap mo na yon. Wingarod. Kastulatan iti biyag. Ganito na lang ang buhay. Wala nang pag-asa. So sometimes, iniisip natin na ganun na nga. Wala na ngang layunin. Wala na ngang purpose. Wala na ngang pagpuprosige, mga kailaw. Yun yung mga iniisip natin mansan. Yun yung mga balakid para baguhin tayo ng ating Panginoon. Parang sinasabi mo na hindi mo na talaga kayang magbago. Well, hindi natin talaga kayang baguhin ng ating mga sarili. Ang kailangan natin ay ang ating Panginoon. Hallelujah.
Hindi mo kayang baguhin yung sarili mo, hindi mo kayang baguhin ang iyong buhay. Kung iniisip mo lagi na yung nakaraan mo ay ganito, hindi ka na kayang baguhin dahil diyan ka na, nalugmok ka na diyan, hindi ka talaga magbabago. Pero nung na-encounter again ni Magdalena si Jesus Christ, walang imposible sa Panginoon. Walang kasalanan na hindi kayang linisin ng dugo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganito ang ginawa na kay Maria. Amen? Nung na-encounter niya ang Panginoon, si Maria ay nabago ang kanyang buhay. Nagkaroon na ngayon ng layunin ng kanyang buhay. Amen? Hindi lang nung tinanggap niya, nabago siya, di ba? Tinanggap niya ang Panginoon, nawala yung 7 demons, nagkaroon siya from madilim, nagkaroon ng maliwanag, from sa mabigat na kanyang buhay, nagkaroon na ng layunin. Si Maria hindi lang humantong doon. Si Maria ay nagpatuloy siya sa ating Panginoon. Nagkaroon siya ng commitment, nagkaroon siya ng devotion. Yun yung tinatawag nating leap of devotion. Hindi siya basta tumigil doon. Nung nakakilala siya ng Panginoon, hindi lang basta tumigil yon. Hindi lang okay na ako, ayos na ako, hindi ganon ang ginawa ni Maria. Ngunit nung nakakilala siya sa Panginoon, nagkaroon siya ng devotion. Nagkaroon siya ng pagsunod sa ating Panginoon. Nagkaroon siya ng commitment. Kung nakita natin dito, ang sinasabi sa Bible, tumulong siya sa mga ministries ng ating Panginoon. So, ito yung mga hakbang ng paraan upang tayo ay magkaroon muli ng new identification, mga kailaw. Ito yung ginawa ni Maria. 3 way o 3 hakbang o way upang sa ganon magkaroon ng bagong identity. Yung old identity, magkakaroon ng bagong identity. Yung old life, magkakaroon ng new life. So, ito yung ginawa niya. Sabi niya dito, sa una, putulin ang ugnayan sa lumang pangalan. So, kung dati, ang ginagawa natin ay hindi maganda o kahihiyan sa lipunan, dapat putulin natin yon. Yung pagkakamali na yon ay dapat iwasan na natin yon. Kung tayo ay gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, kalimutan natin yon, mga kailaw. Iwanan natin yon. Yung mga pagkakamali na yon. Maraming mga pagkakamali na atin pa rin nagagawa, pero again, ang Lord natin ay faithful and just to forgive us. Huwag natin sanang balik-balikan yon. Kasi kung babalik-balikan natin yon, babalik tayo sa old self natin. Babalik tayo sa old identification natin. Hindi mababago yung ating buhay. Hindi tayo magkakaroon ng bagong buhay o yung new identification, yung bagong pagkatao. Hindi tayo magkakaroon ng bagong pagkatao kung patuloy tayong nagkakasala o gumagawa ng kamalian, mga kailaw. Iwanan din natin yung mga vices natin. Kailangan makita na tayo talagang binago ng ating Panginoon. Yung mga bisyo natin na naglulugmok sa atin. Yung mga bisyo na yan na humahad lang upang sa ganun magkakaroon tayo ng bagong identity. Dapat iwanan na natin yung mga bisyo na yan. Marami tayong mga bisyo na alam ko kinalimutan na natin at huwag na natin balikan yon, mga kailaw. Yung mga bisyo na yan na patuloy na nagbibigay sa atin ng kalugmukan, na patuloy nagbibigay sa atin ng kasiraan, kalimutan natin yan. Na patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-away-away sa ating pamilya, hindi lang sa pamilya, sa mga kaibigan. Kalimutan natin yung mga vices na yan, mga kailaw. Yung mga kahinaan natin, kailangan iwanan na natin yan. Ibigay natin sa Diyos. Idulog natin sa Diyos ang mga kahinaan natin, mga kailaw. Maaring yung mga kahinaan natin ay dati mahilig tayong manligaw, dapat kalimutan natin yan. Lalo na sa mga bawal yan, sa mga may asawa na, di ba? Kalimutan natin yan. Iwanan na natin yan. Di ba? Yung mga pagsusugal natin yan, iwanan na natin yan. Yung pag-inom ng mga alak, iwanan na natin yan.
Yan yung mga old self natin. Yan yung mga old identity natin. Just like Maria, marumi siya, di ba? Hindi siya marangal sa lipunan. Marumi ang tingin sa kanya. Amen? Pero iniwan niya yon, mga kailaw. Ganon din tayo. Yung mga kahinaan na yan, iwanan natin. Hayaan natin na yung buhay natin ay baguhin ng ating Panginoon. Sapagkat kung patuloy tayo sa ating pagkakamali, sa ating mga bisyo, sa ating kahinaan, kung patuloy nating ginagawa yan, yan ang sisira ng ating buhay. Just like Achan. Diba? Hindi siya naging tapat. Nagkaroon siya ng dishonesty. So, anong nangyari sa kanyang buhay? Hindi lang siya, pati ang kanyang buong angkan. Nasira ang kanyang pamilya, mga kailaw. So, ang tunay na hakbang sa pananampalataya ay piliin ang bagong pangalan na ibinigay ng Diyos. Ano ba yung binigay ng Diyos? Yung pinatawad tayo ng Panginoon. Nilinis tayo ng Panginoon. Minahal tayo ng Panginoon. Alam natin ang ating mga sarili, mga kailaw. Alam natin yung buhay natin. Wala tayo dito kung hindi tayo nakakilala sa ating Panginoon. Alam natin kung sino tayo before. Yan yung old identity natin. Yan yung hindi maganda sa lipunan. Yan yung kinokondemn natin. Yung sarili natin that time na parang hindi na tayo magbabago. Pero nandyan ka ngayon dahil alam ko, binago ka ng Diyos. Binago tayo ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos. Nilinis tayo ng Diyos. At minamahal tayo ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, sabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 5:17, ang sinumang, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ang bago. So yun dapat tayo, mga kailaw. Wala na yung old self. Wala na yung dating pagkatao. Wala na yung dating identity. Dahil nung tinanggap natin ang ating Panginoon, bago na tayong nilalang. Dapat nakikita na sa ating buhay yung devotion, yung leap of devotion sa ating buhay. Yung commitment natin sa ating Panginoon na, Lord, ako ay magbabago na. Lord, susunod na ako sa iyo. Lord, magpapagamit na ako sa iyo. Yun yung bagong identity. Yun yung buhay na kasama ang ating Panginoon. Tinanggap na natin ang ating Panginoon. Hindi lang binura ang iyong kasalanan, binago pa ang ating mga pangalan. We have a renewed name. Yung dating pangalan natin sa labas na makasalanan, na laging nandyan na lasenggo, nandyan na maaring chismosa, nandyan na laging tinatawag na babaero, ganyan, wala na yon. Nabubura na yon dahil doon sa pagtanggap natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, mula sa kasalanan, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Mula sa marumi, minahal tayo ng ating Panginoon. Mula sa sirang tao, naging anak tayo ng Diyos. Kaya wag tayong mag-atubili, mga kailaw, magpatuloy tayo sa gawain ng ating Panginoon. Yun yung tunay na clean slate. Yun yung pagbura ng dating nating pagkatao. Di ba? Parang binura mo na yun. Ewan ko kung gumagamit pa tayo ng blackboard ngayon. Pag binura mo na yan, dapat malinis na. Wala na yan. Pag nagsulat ka, bago na naman na yan. Di ba? Pero pag binura mo, wala na yan. So, ibig sabihin, yung mga kasalanan natin, kailangan burado lahat. Wala dapat naiwan na anumang sulat pa doon. Ganon dapat ang gawin natin, mga kailaw. Burahin natin yung mga old self natin, yung dati nating katauhan. Just like Mary, amen, nung na-encounter niya ang Panginoon, nawala lahat yung 7 demonyo na sumakay sa kanya. Nawala yon. At mula sa kadiliman, nagkaroon ng liwanag
ng kanyang buhay, mga kailaw. Mula sa kahiyan, nagkaroon ng kalayaan ang buhay ni Mary, mga kailaw. So, ganun din dapat tayo. Hindi natin dapat babalik-balikan na yung mga dating ugali natin. Kasi kung babalik-balikan mo, baka mamaya, mahatak ka ulit nun. Di ba? Baka pumupunta ka sa dati mong pinupuntahan na hindi maganda, baka mamaya hatakin tayo ulit nun. Kailangan magkaroon tayo talaga ng leap of devotion. Magkaroon tayo ng commitment. Amen? Magkaroon tayo talaga ng tunay na pagsunod sa ating buhay. So, pangalawa, sabi niya dito, isabuhay ang radical na pagtutok sa Diyos. Practice radical alignment. So, kailangan i-align natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Nung tinanggap natin siya, pinatawad tayo, nawala na yung old self natin, meron na tayong bagong pagkatao, yung bagong pagkatao na yan, yun ang dapat naka-align sa Panginoon. Yung commitment na yan, yung pagsunod na yan, yan dapat ang nakatutok sa ating Panginoon. Upang sa ganon, yung mga bagay-bagay na hindi maganda na ginawa mo before, tatakpan ngayon yung pagsunod mo sa ating Panginoon, mga kailaw. Mabubura. Just like the life of Maria Magdalena, mga kailaw, marumi siya, hindi siya karapat-dapat sa lipunan, ngunit nung tinanggap niya ang Panginoon, sumunod siya sa Panginoon, naglingkod siya sa Panginoon, nabura yung mga pangit na alaala sa kanyang buhay. Kumbaga, magkakaroon ng kagalingan ng iyong sakit. Amen? Kung sakit yon, physically, before kay Magdalena, nawala yon. Nagkaroon ng kagalingan dahil yon sa pagsunod niya sa ating Panginoon. Nagkakaroon ng bagong identity. Nagkakaroon ng re-identification, mga kailaw. Yung old self, nagkakaroon ng bagong buhay. So, isa pamuhay natin yung leap of devotion o yung ating pangako sa Panginoon o yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Nakita natin si Maria Magdalena na sumuporta siya sa gawain ng Panginoon. So, ibig sabihin, talagang sumunod siya sa Panginoon. After no encounter niya kay Jesus, sumunod siya talaga sa ating Panginoon. Amen? Hindi siya tumigil. Kasi baka kung tumigil siya, hindi siya nagpatuloy, maaaring bumalik siya sa dati niyang pagkatao, dati niyang ugali, na isa siyang marumi. Amen? Pero dahil nagpatuloy siya, kaya siya patuloy na binago ng ating Panginoon. So, yung pagpapatuloy natin sa ating Panginoon, yung pag-align natin, yung buhay natin para sa Panginoon, kailangan ng oras yan. Amen? Kailangan ng lakas. Sabi nga, faith without action is dead. Kaya nga kung meron ka pananampalataya sa Panginoon, kailangan ikilos mo. Kailangan kumilos ka. Kailangan mong gawin. Kasi kung mananampalataya ka lang, kagaya nung pagtanggap niya, tinanggap niya, hindi siya kumilos, walang changes sa kanyang buhay. Walang pagbabago sa kanyang buhay, mga kailaw. Nung tinanggap niyo ang ating Panginoon, kung hindi niyo isinapamuhay ito, wala kayo ngayon. Parang tinanggap ko ng ating Panginoon. Pero hindi naman kayo nakikita sa kapilya. Hindi naman kayo nakikita sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tunay. Hindi tunay yung pagtanggap nyo sa Panginoon. Kasi nga, yung faith na tinanggap mo, walang tunay na pagkilos. Amen? Si Maria, nung tinanggap niya, nung na-encounter niya ang Panginoon, mayroong pagbabago sa kanyang buhay. Kaya nung tinanggap natin ang ating Panginoon, dapat mayroong pagbabago ng ating buhay. Yung ginagawa natin noon, dapat hindi mo na ginagawa ngayon. Pero kung ginagawa mo pa rin, yung ginagawa mo dati, baka masisira tayo. Baka i-expose ka pa rin, i-expose ka ng ating Panginoon. Kagaya ni Akan, hindi na natili yung kanyang dishonesty. Inilantad siya ng ating Panginoon. At ang masakit doon, yung consequence ng dishonesty. Kagaya ng mga issues ngayon, di ba? Yung flood control. Yung mga tao na nagpakasasa doon sa pera na hindi nila pera. Amen? Anong nangyari sa kanila? In-expose sila ng Panginoon. Kahihiyan yon, di ba? Nakakahiya yon, di ba? So, ganun ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Pagkatapos natin tinanggap
Amen? At walang tunay na pagkilos, walang tunay na debosyon, walang tunay na pagbabago, walang tunay na pagsunod. At pabalik-balik kada dati mong ginagawa, mag-ingat tayo, baka i-expose tayo ng ating Panginoon. At mas mahirap yung consequence noon. So, isabuhay natin yung changes na gagawin natin para sa ating Panginoon. I-align natin yung buhay natin. Gawin nating malinis yung buhay natin. Dapat yung buhay natin ay nakatuon sa ating Panginoon. Dapat nung tinanggap natin siya, siya na lagi ang una sa ating buhay. Sabi nga dito sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo ay pagharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na kailangan ninyo. Just like Mary, nung sumunod siya sa ating Panginoon, hindi naman siya nagkulang. Bakit? Di ba tumutulong siya sa gawain ng Panginoon? Di ba yung ministry ng God ay sila yung sumusuporta. So ibig sabihin, hindi nagkulang dahil inuna niya ang gawain ng Panginoon. Inuna niya ang Lord. Sumunod siya sa ating Panginoon. Ganon din tayo. Huwag tayong mag-alala. Kung yung mga bagay-bagay na sa tingin natin ay nung hindi pa tayo nakakilala, ay yun yung nagbibigay sa atin ng kaginhawaan, huwag tayong mag-alala na iwanan natin yon. Kasi kung yon ay patuloy sa atin, lalo na pag hindi maganda, i-expose tayo ng Panginoon, hindi magpapatuloy yon at hindi magkakaroon ng magandang dulot sa ating buhay. So kaya iwanan natin yon. Unahin natin ang Diyos. Kailangan yung pagsunod natin sa Kanya ay talagang ipakita natin na we are following Him. Kailangan sumusunod tayo sa Kanya. Kailangan ipakita natin na siya ang nauuna sa ating buhay nung makakilala natin ang ating Panginoon. Sinabi naman niya, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Hindi niya, ibibigay niya lahat ng ating mga kailangan. Basta inuna natin ang ating Panginoon. So, yun ang isa sa mga patuloy na magbabago sa ating buhay upang sa ganun masunod natin ang nais ng Panginoon. Pangatlo, yakapin ang layunin bilang paglilinis. Embrace the purpose of cleansing. Nung tinanggap natin ang Diyos sa buhay natin, meron tayong sinasabi na, Lord, hindi ko nagagawin ito. Panginoon, iiwanan ko na ito. Panginoon, hindi ko na babalikan ito. Amen? Kasi kung magpapatuloy ka doon, sabi ko nga, babalik yan sa'yo. Hahatakin ka ulit yan. Pero kung magpatuloy ka sa gawain ng Panginoon, parang lang sakit yan, na mawawala yan dahan-dahan. Makakalimutan yan ng lipunan. Yung ginawa mo na hindi maganda, makakalimutan yan. Yung ginawa mo na karumal-dumal before, dahil sa pagtanggap mo sa Panginoon, sa pagsunod mo sa Panginoon, mawawala yan. Kung susunod ka sa layunin o susunod tayo sa layunin ng ating Panginoon. So, yun yung totoong paglilinis. Yun yung totoong pagsunod sa ating Panginoon. Hindi yung layunin natin ang dapat masunod. Hindi yung gusto natin ang dapat masunod. Nung nagkaroon tayo ng bagong identity, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, sinasabi natin, tinatanggap kita, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na ang maghari sa aking buhay. Yun yung sinabi natin that time, amen, no tinanggap natin ng ating Panginoon. Dahil gusto nating magbago. Amen? Nais nating sumunod sa layunin ng ating Panginoon. Dapat, yung mga nakaraan natin na hindi maganda, ay yun na lang yung gagamitin nating testimony. Yun na lang na dapat ang makita na testimony sa iyong buhay. Amen? Na ikaw dati ay binago ng Diyos. Ikaw dati ay makasalanan, pero ngayon nung binago ko ng Panginoon, ikaw na ay mabuti, maganda na yung ginagawa mo. Yun yung dapat makita na sa buhay natin, mga kailaw. Yung pagyakap natin ng paglilinis ng Panginoon sa ating buhay. Yung pagyakap natin sa pagsunod ng ating
Panginoon. Yung pagyakap natin sa layunin ng ating Panginoon. Kaya nga, maaaring sasabihin ng mga tao, someday na o sa atin na, di ba, nakikita na yung Diyos sa ating buhay. Kaya nga minsan sinasabi nila sa atin na grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay nito. Grabe ang pagbabago ng taong ito. Dati, sandali lang kaya naming ayain ito na uminom. I-offer mo na sigarilyo, ang bilis-bilis niyan. Ayain mo na magsugal yan, ang bilis-bilis niyan. Ngayon, parang ang hirap-hirap ng ayain. At talagang hindi mo na maaya. So, dapat yung mga nakaraan natin, yun na yung nagiging testimony natin na nakikita doon yung pagbabago ng ating buhay. Na nakikita doon na sumusunod tayo sa layunin ng ating buhay. Niyayakap natin yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Sapagkat ang Panginoon ay nilikha tayo para sa Kanya lamang. Diba? Hindi tayo nilikha ng Panginoon para sa iba. Nilikha tayo ng ating Panginoon para sa Kanya lamang. Sabi niya dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos upang mamuhay sa paggawa ng mabuti na ihanda niya noon pa man para sa atin. So, ibig sabihin, nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti para sa Kanya. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para gumawa ng masama. Amen? Nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti noon pa man. Kaya nga, bago ko pa nga ipanganak, nilikha ka na ng Diyos para gumawa ng mabuti at hindi para gumawa ng masama, mga ilaw. So, kilalanin natin yung ating mga sarili, mga kailaw. Sino ba tayo? Ano ba yung mga nakaraan natin? Kung sa tingin mo, yung mga nakaraan natin ay may mga hadlang pa rin upang sa ganon ay baguhin natin yung ating mga sarili. Tingnan natin yung buhay ni Maria Magdalene. Sobrang napakasama ang taong to. Sobrang sirang-sira siya sa lipunan. Hindi maganda ang kanyang katayuan sa lipunan. Hindi maganda ang kanyang pagkatao. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, nagbago ang kanyang buhay. At nung na-encounter niya ang Panginoon, nakita natin yung kanyang commitment. Yung commitment niya ay ang pagsunod sa ating Panginoon. Yung layunin niya, hindi na yung kanyang layunin ang nasunod, kundi mismong layunin ng Panginoon ang kanyang sinunod. Ganon din tayo, mga kailaw. Yung gusto nating baguhin sa ating buhay, hindi mo kaya yan. Hindi natin kaya yan. Kailangan mo ang Diyos. At kailangan mo ng leap of devotion. Kailangan mo ng commitment dahil hindi mababago yung buhay na yan, yung tinatago natin na yan, o yung mga bisyo na yan, o yung mga masamang ugali na yan, hindi mababago yan kung wala tayong leap of devotion. Kung walang tunay na pag-erase sa mga nakaraan natin, kung walang tunay na pagbura sa mga bagay-bagay na hindi maganda na ginawa natin sa ating buhay. Kailangan natin ng Diyos para sa ating leap of devotion, yung pag-commit natin sa ating Panginoon, yung pagsunod natin sa Panginoon, at higit sa lahat, yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Ano ba sabi ng Panginoon sa atin sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans to give you hope and future. Yun ang nais ng Diyos sa buhay natin. Ayaw ng Diyos na maghirap tayo. Ayaw ng Diyos na malugmok tayo sa ating mga bisyo, sa ating mga kasalanan. Amen? Ayaw ng Diyos na patuloy tayong nagkakasala, patuloy tayong nagkakaroon ng hindi tapat na pamumuhay. Ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng tapat na pamumuhay. Saan man tayo nagtatrabaho, saan man tayo pumunta, saan man tayo ilagay ng Diyos, kailangan makita yung katapatan at pagsunod sa ating Panginoon, mga kailaw. Kasi, again, kung hindi natin babaguhin yan, kung hindi natin gagayahin, yung kagaya ni Maria Magdalena, just like Achan, mayroong mga consequence yan. May mga bagay-bagay na idudulot yan na hindi ikabubuti ng ating buhay
at maaring magkaroon pa ng contamination yan. Hindi lang ikaw, just like Ekan, yung buong ang kanya. So again, mga kailaw, nais ng Diyos na baguhin ang ating buhay, magkaroon ng bagong identification, bagong mukha sa ating Panginoon, bagong buhay sa ating Panginoon, mga kailaw. Gusto niyang limutin mo ang mga bagay-bagay na hindi na nakakatulong sa iyo, yung bagay-bagay na patuloy na humahatak sa iyo para sa hindi magagandang bagay o nagdudulot sa iyo ng pagkakasala. So kilalanin natin ang ating mga sarili, mga kailaw. Kailangan natin ng spiritual cleansing. Magpalinis tayo sa pamagitan ng banal na espiritu, sa pamagitan ng salita ng Panginoon, sa pamagitan ng layunin ng ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi lang nagbubura ng ating mga nakaraan, kundi binibigyan rin tayo ng bagong dahilan para mabuhay. Kaya again, tanungin natin ang ating mga sarili, mga kailaw, saan ngayon ako nakakapit? Sa nakaraan pa ba? Saan ako naniniwala? Saan ako naniniwalang hindi na ako kayang baguhin? Naniniwala ka ba na hindi ka kayang baguhin ng Panginoon? Again, nakita naman natin yung example natin ngayon, si Maria Magdalene, yung character of the Bible na binago ng Panginoon para from darkness at inilagay niya sa magandang buhay, sa liwanag na buhay. So walang bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoon, mga kailaw. Tulad ni Maria Magdalena, tumugon tayo sa ating mga devotion. Tumugon tayo sa ating mga commitment, mga kailaw. Hayaan natin na yung mga old life natin, yung mga nakaraan natin, yan yung patotoo na binago nga tayo ng Panginoon. Yan yung makikita na, ito dati siya, pero ngayon, grabe ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Yun, dapat maging patotoo na lang yung ating mga nakaraan. Larawan yan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Pinagpala tayo ng Diyos, bakit kayo nandiyan? Pinagpala tayo ng Diyos kung bakit tayo narito upang tumulong sa gawain ng Panginoon, makinig ng mga salita ng Panginoon. Alam ko na lahat tayo ay patuloy na binabago ng ating Panginoon. Kaya again, patuloy tayong kumakbang, patuloy tayong lumakad sa layunin ng ating Panginoon. Kakalimutan ng Diyos yung mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat o yung mga bagay-bagay na nagawa natin na kasalanan. Kinalimutan na yan ng Panginoon, binago na tayo ng ating Panginoon. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kung may mga bagay-bagay pa na sa tingin natin, hindi pa natin isinusuko yan sa ating Panginoon. Kung may bagay-bagay pa na nagbibigay sa atin ng kabagabagan, mga kailaw, bigyan natin yan sa ating Panginoon. Kung may mga bagay-bagay pa na hindi natin na isusuko sa ating Panginoon, ibigay mo ngayon sa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti. Ang Panginoon ay mapagpatawad. Just like Maria Magdalena, pinatawad siya ng Panginoon. Gaano man siya karumi. Gaano man siya karumi. Gaano man karumi ang ating kasalanan. Gaano man yung kasalanan na yan na sa tingin mo, yan ang nagiging dahilan upang magpatuloy ka. Ibigay mo yan sa Lord. He is faithful and just to forgive us
kung tayo ay taus-pusong humingi ng kapatawaran sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, forgive us, O God. Cleanse us, O Jesus. Panginoon, muli Ama, tinatanggap kita. Tinatanggap kita bilang Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Hinahayaan kita na kumilos sa buhay ko, Panginoon. Binubuksan ko ang aking puso. At tinatanggap kita, Panginoon. Mula ngayon, Panginoon, Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Hallelujah. Salamat, Lord. Ikaw na ang manguna sa buhay ko. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagkukulang. Mula sa oras na to, sa iyo ng aking buhay, isinuko ko sa iyo ang aking buhay. Hallelujah. Lord, salamat sa kapatawaran. Panginoon, salamat sa pag-ibig, Panginoon. Salamat sa pagmamahal. Panginoon, nakikita mo ang aking buhay. Lord God, linisin mo. Linisin mo, Diyos. Gawin mo ang buhay ko kagaya ni Maria Magdalena, Lord. Bagamat napakarumi siya, Panginoon, pero nung encounter ka niya, Panginoon, pinatawad mo siya. Pinalaya mo siya, Panginoon, Ama, sa kanyang karumihan. Binigyan ng bagong buhay, bagong pag-asa, Panginoon. Binigyan mo ng liwanag, O Diyos, ng kanyang buhay. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ganun din ang gagawin mo sa aming buhay. Magpatuloy kami sa inyo, Panginoon. Maging totoo kami sa aming mga commitment, Lord. Sa layunin ng aming buhay, sinusuko namin sa iyo. Binabigay namin sa inyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na Ikaw yung tamang landas, na Ikaw ang tunay na nagbibigay sa amin ng tunay na daan, tamang daan, upang kami patuloy na maglingkod, magtiwala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat muli, Ama, sa iyong mga salita na amin po narinig this morning, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy na baguhin kami ng iyong mga salitang ito, yung aming pong salita na narinig. Hayaan mong baguhin na patuloy ang aming buhay. Salamat, Ama. Dakila ka. Pinupuri ka namin. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your love. Thank you for your grace, Lord God. Thank you for your forgiveness, Lord. Salamat. Ikaw lamang aming tinataas. Ikaw lamang aming pinupurihan. And Lord God, sa iyo ang pinakamataas puri pagsamba. In the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Yan. Amen. Salamat po, Pastor Walden, sa napakagandang mensahe mo para sa amin sa umagang ito, sa pamamagitan sa iyo. Binigay ng Panginoon yung wisdom para po ma-share mo yung mensahe niya sa umagang ito. Amen. So, sa umagang ito, na-bless po ba tayo? Ayan, na-bless po tayo. So, basahin ko lang po dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 po. Sabi po rito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Amen? Masaya po ba tayong lahat? Amen. So, sabi nga ng buting pastor po natin kanina na tayo po, nung tumanggap po tayo sa Panginoon, nung tinanggap na natin siya bilang ating Diyos na tagapagligtas, nagkaroon na po tayo ng bagong identity. Noon, di ba, kumbaga nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, nung natatanggap natin yung ating mga sahod o yung mga kinikita natin sa ating mga business, ang sineset aside natin minsan para sa barkada, di ba? Or para sa bisyo, kasi nga hindi pa tayo nakakakilala. Ngayon, nakakakilala na tayo sa Panginoon at tumanggap na tayo sa Kanya, kaakibat nun is yung ating pagbibigay din sa Panginoon, yung pagbalik din natin or yung pag-bless din natin sa Panginoon ayon sa ating mga ikapo. Amen po ba?
or doon pa lang po sa ating tahanan or doon pa lang po sa ating mga trabaho, once na na-receive na po natin yung ating mga sahod o yung ating mga kinita, sineset aside na po natin yung ating ikapo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Nakaset aside na po ba or sineset aside natin yung pang Shopee natin muna or pang Lazada? Amen po ba? So, kailangan doon pa lang po sa pag-receive natin ng ating salary or kinita sa ating mga negosyo or sa ating mga kabuhayan, pangkabuhayan, nakaset aside na po yung ating ikapo sa Panginoon. Katulad po sa Old Testament, di ba, sabi nga dyan, binibigay nila yung 10% ng kanilang kinita or di kaya sa kanilang mga alaga, yung mga pinakamaganda, pinakamalisog, pinakamalalaking alaga, yun yung pinagkakalob nila. Pero naniniwala ako na dito sabi, kapag binigay natin na naaayon sa ating puso yung ating ikapo, mas higit pa yan sa 10% sa pinakamagandang alaga natin. Amen po ba? Tayo po'y tumayo at hawakan po natin ang ating mga kaloob para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat Panginoon sa mga mensahe mo na aming narinig. Alam po namin Panginoon na kami ay binago mo na sa pamamagitan Panginoon ng aming pagtanggap sa iyo. Sa pamamagitan Panginoon ng aming pananampalataya, Lord God. Kakibat nito, Panginoon, ang mga ikapo namin ay pagkakalob sa iyo na pagbalik, Panginoon, para sa pasasalamat, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo kailangan ang aming mga kayamanan, bagkus, Lord God, ang mga kayamanan ito ay magagamit para sa ikalalawak, Panginoon, ng iyong ministeryo dito sa ibabaw ng lupa, Panginoon, para marami pa, Panginoon, na maabot na mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kayamanan or sa mga ibibitawan naming ikapo para sa iyo, Panginoon. Bendisyonan mo, Panginoon, ang aming mga trabaho, ang aming mga hanap buhay, Panginoon, sa aming mga palayan, Panginoon, sa aming mga alaga, na mga alagang hayop, Panginoon. Salamat, Lord God, at patuloy kang kumilos sa aming buhay. I-bless mo ang bawat isa sa amin, ang bawat pamilya namin, Panginoon. Ikaw na, Panginoon, ang siyang patuloy na manguna at ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat, Lord God. Salamat, Lord, at sa munting ipagkakalob namin sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord God, na ito po ay galing po sa kaloob-looban ng aming puso. Salamat, Lord, at pinupuri ka namin sa umagang ito sa iyo lamang, Panginoon, ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y
Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for your holy presence, God. Hallelujah. Thank you, Lord, for your love and grace. Thank you, Lord, for the forgiveness, God. Thank you, Lord, for the complete healing, God. Thank you for your mercy, Father in heaven. Hallelujah. You love your people, Father, God. Hallelujah. Generation to generation, God. Salamat, Panginoon Ama. Hayaan mo, O Diyos, na manatili, Ama, ang mga kapatid na narito, Panginoon Ama. Sila at ang kanilang buong pamilya, O God. Kanilang buong angkan, Lord God. Hallelujah. Salamat, O God. Patuloy kang kumilos sa bawat buhay. Patuloy kang manatili sa bawat buhay, Panginoon naman. Patuloy kang manguna sa aming pong buhay, Panginoon. Wala kaming ibang Diyos, Ama, kundi Ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, na nagbigay sa amin ng buhay, kalayaan, Panginoon naman. Kaligtasan, Panginoon naman. Everlasting life, Lord. Life and its fullness, God. Hallelujah. Thank you, God. Bless its one, O Father. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Napakabuti mo, Ama. Umayo kami, Panginoon Ama, na payapa at ligtas, Panginoon Ama. Muli, Panginoon Ama, pangalagaan mo, protektahan mo muli ang aming kapatiran, bagay ang kanilang buong pamilya sa buong linggo na naman na ito, O Diyos. Maraming salamat maging sa mga susunod na araw, mga buwan, mga taon, Panginoon. Salamat, O God. Thank you for the new life, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the salvation, O God. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon. Sa iyo lamang pinakamataas na papuri pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah.